Ang unang gikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Sige, mubitaw nang ni ako. Actually, suko ko putang ina nila. Sige, nagbaligya ang atong gold, hantod karon kamay na lang ka. Matapos magbigay ng paalala sa si dating Presidente Duterte sa kanilang indignation rally sa Cebu, eto, lilipat naman tayo sa kabilang partido, sa kabilang grupo. Ito ang grupo ng administrasyon kung saan ay pag nagkakaroon ng rally ay bonggang-bongga. Sa umaga, bumabaha ng ayuda. At sa gabi, doon naman ang bongga nilang rally. Bumabaha sa ayuda at kung pakinggan ang mga sinasabi ng kanilang master speaker ay talaga namang napakagaling ang kanyang mga linyada. At ang sabi pa nga niya ay wala nang tatalo sa kanilang kandidato. Dahil ang kanilang kalaban ay bumibili lang ng suka at nagkakaroon na ng... Ngunit mayroong isang Pilipino na gustong makuha kung ano ba ang dating sa mga pinagsasabi dito. Kaya gumagawa siya ng isang katanungan at mayroong litrato. At ang tanong dito, what if sa apat na yan, sino ang pipiliin mo? At nandoon ang litrato ng tatlong tumatakbo ng senador at ang isang sa kanilang main speaker. At ito ay direktang nilalahukan ng mga Pilipino. At dito natin makikita kung gaano ba ang epekto sa mga pinagsasabi ng kanilang main speaker dahil dito. At ito ay nakakuha ng 5,500 na reaction mula sa mga tao at mayroon itong 4,200 na tumatawa sa social media. Lumalabas na ito ang reaksyon ng karamihan sa mga Pilipino dito sa ginagawang pagpipilian ng mga kandidato. Pero hindi nagtatapos dyan. Titingnan natin kung ano ang kanilang mga komento. Dahil dito sa komento makikita na nagpaparticipate direkta ang mga Pilipino. At dito makikita natin na ano ang nakikita nyo. None of all them, none of all them. Oh my goodness! Panoorin nyo na lang, basahin nyo ang ibang mga komento kung kayo ay nagiging interesado o nagiging curious dahil matindi ang mga komento ng mga tao sa post na ito. Mukhang walang pumipili sa apat na ito. Puntahan nyo na lang ang naggumagawa ng post na ito. Ayan, nakasulat sa ibabaw ang pangalan ng ang pangalan na Mr. Yusa Makes Vlogs. Ayan. Pinakita lang natin dito kung ano ang epekto sa pinagsasabi ng kanilang main speaker sa tuwing sila'y nagkakaroon ng rally kahit saan umikot sa buong bansa at bonggang-bonggang rally dahil marami silang pera. Tawa lang tayo dahil nilulustay na ang pera ninyo. Pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo sa GSIS, PhilHealth, 89, pinagbili nila. Saan itong pera?
25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. There is a fractured governance. Nabali lang, hindi lang na-sprain. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek yan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can it's a long process mapapil sa Supreme Court. Unless you dala ka ng kaso doon, matagalan yan. Next year pa yan. So if you want a redress of grievance, so it is only the military who says. Kaya ang sabihin ko, Presidente ako, ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami din. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. I don't know, basta hindi yan kudita, hindi yan ano, basta sabi na military. You are oppressing people. And you are spending our money like water. Pati kami, in the coming days, mawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasalin sa inyo. Pinagbili nila, saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. Matagal na siya natulog. Alam nga yung commander-in-chief niya nagdudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi. Ang mga pulis. Kaming taga Davao, alam namin si Lagdambe yung nagdudruga. Kasi kasama namin siya palagi dito sa dyan kay... Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Sabihin mo sa amin, kasi nagpapatulong kami to get the answers. Sana, we cannot get a correct and accurate or true answer from kami ang magtanong. Barado kami ngayon eh. So under the constitutional provision of the right to be heard, kailangan sagutin ninyo yan. The right to be heard, the right to be informed. Importante yan. Constitutional provision yan, Mr. General, and the right of the people to seek redress of grievance. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. Po tayong sasabay sa kanilang direksyon na patuloy tayong budulin. Tatandaan ho ninyo yung mga malaking kasalanan nito. 117 billion pera ng PDIC kinuha nila ng Marcos administration. Kinuha po nila yung 117 billion pesos ng PDIC. Hanggang ngayon, walang malinaw na paliwanag. Yung PDIC po, tatandaan din natin, pinakialam na nila yung dalawang higanteng banking and financial institution. 25 billion pesos kinuha nila sa DBP. 50 billion pesos kinuha nila sa Land Bank. At kinuhaan din po nila ng 60 billion. 60 billion pesos ang PhilHealth noong 2024. At hindi lamang po yan. Kaya na mo palit og asa mo negosyo. Kay naami gold ug naay balor among kwarta. Ang putlag wa na ko magbaling-baling ng ilang computation. Ang atong gold karon nahurot og baligya. So kanang imong papel gigunitan nga bugat ka at daghang gold reserve. Gaana kaayo na hantod nga wa nay nasod ang patag. O di na mo honor ana kay wa na nay value.